Yusek Castro, have you spoken to the President and what is his reaction to this? Sa ngayon po ay hindi po natin nakukuha ang reaksyon ng ating Pangulo dahil napaka-busy po niya. Unang-una po ay siya po ay nagbigay ng statement tungkol sa magandang balita patungkol dito sa Malampaya. Kukunin ko lamang po. Kaninang inulat niya dahil sa napakagandang balita po nito. Sandali lamang po. At kanina po ay dumaan din po siya sa Antique. Okay. Kanina po ay nagbigay po siya ng statement patungkol po sa discovery ng Malampaya East 1. At 98 billion cubic feet of gas equivalent to 14 billion kilowatt hour of electricity for a year. Napakagandang balita po nito. At kanina po ay pinasinayaan din po niya ang inauguration ng Antique Airport Development Project, pati po ang PBBM Rice Processing Station at ang distribution of agri-fishery intervention in Antique. At ngayon po ay nandun din po siya sa Barangay Salvacion, Morcilla, Negros Occidental para sa inspection po ng Sumag Water Treatment Plant. Used by the complainant to file this impeachment complaint. Isa po ay ang pag-order at pag-enable daw sa pag-kidnap kay dating Pangulong Duterte, ang pagiging drug addict daw ng Pangulo, ang hindi raw niya pag-veto sa 2025 budget, ang pag-benefit daw mula sa mga kickback, at ang paglikha sa ICI para protektahan ang kanyang mga kaalyado. Kahit po ngayon ay hindi po tayo makakapag-salita in detail kung ano ang maaaring masabi ng palasyo patungkol dito at ng Pangulo dahil wala pa po sa atin ang kopya mismo ng sinasabing impeachment complaint. Pero itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin ito naipaliwanag at masasabi natin sa ngayon, base lamang po sa inyong sinabi ay masasabi natin ito ay walang basehan sa ngayon po. So, but still, we have to have the copy of the said impeachment complaint to give intelligent response to that. Hindi po ako ang makakapag-design yan, hindi rin po ang Pangulo makakapag-design yan, pero base po sa ating pagkakaalam, maliwanag naman po ang naging trabaho ng Pangulo. Ang lahat po na nagiging trabaho ng Pangulo ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon. Kung pag-uusapan natin yung sinasabing kidnapping ng dating Pangulong Duterte, ito ay sinasabi natin case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or rather case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basehan sa ngayon. Yusek, since the impeachment is a process of is a numbers game, do you think the Congress has the number to impeach the president? Ang Pangulo po ay naniniwala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso, at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. So naniniwala po ang Pangulo sa institusyon. Yusek, aside dito sa first impeachment complaint, the Makabayan Bloc already mentioned that they are also planning to file another impeachment against the president. What do you think of this? Sa ngayon po, wala pa po tayong masasagot dahil hindi pa po rin natin nakikita kung anong lalamanin ng kanilang impeachment complaint. Mas mabuti po siguro makita muna po natin kung ano ang kanilang basihan para sa pagsasampa ng impeachment complaint para mas maganda po ang ating magiging kasagutan. Yusek, what do you know about Attorney Andre De Jesus, yung nag-file po ng reklamo at ang nag-endorso na si Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay? Wala po tayong personal na kaalaman kung ano ang kanilang intensyon patungkol po sa pag-file ng impeachment complaint. Ang atin lamang pong nalalaman sa ngayon ay ang party list na nag-endorse ay isa sa 8 na contractors na nabanggit ng ICI. Yun lamang po. Okay? Thank you. Hindi pa po natin nakakausap ang Pangulo patungkol po dito at but alam po natin even before nung ito ay umuugong na maaaring may magsampa ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo, sinabi naman po natin na ang Pangulo ay irerespeto ang konstitusyon, irerespeto ang due process, irerespeto ang proseso.